Ano ang dapat mong gawin kung tinatakot ka ng microlending company o nung nagpautang sa'yo? I-discuss natin. Tingnan nyo to, no, may balita, pinadala ng Bulaklak yung borrower, no? So ngayon natakot yung borrower kasi baka daw death threat ito. So ano po ba ang dapat natin gawin kapag nagkaroon ng ganyan? Unang-una, tandaan po natin, wala pong nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. Makukulong tayo kung nagpatalbog tayo ng cheque. Pero kung wala naman cheque, usapan lang naman, pinautang ka, hindi po tayo makukulong dyan. Pangalawa, tandaan po natin, meron pong tinatawag sa batas na exorbitant interest. Pag sinabi nating exorbitant interest, ito po yung interest na illegal kasi sobrang taas niya, hindi na po makatao. So sa batas po natin, ano ba yung example ng exorbitant interest? 3% per month. Or pag tinotal natin, mahina ako sa math, 3 times 12, 36% per month. Kapag ganyan na po ang value ng interest rate, naku po, illegal po yan kasi exorbitant, unconscionable, excessive, hindi na po makatao. Pangatlo, tandaan natin kung tinatakot tayo ng kapwa natin, in this case yung nagpautang sa atin, napapatayin tayo, tinetext tayo ng hindi maganda, or in this case, pinadala ng ataol o pinadala ng bulaklak kasi nga syempre, mamamatay na daw yung tao. Nako po, criminal case po ito. Ang tawag po dito, grave threats. So sabihin natin, tinakot tayo na papatayin tayo unless magbayad tayo ng utang. Sa takot mo ngayon, nagbayad ka ng utang kasi tinakot ka. Ano po ang pwedeng maging criminal case nung nanakot sa'yo? Grave threat nga po yan. Paano naman ang penalty? Dahil nagdemand siya ng pera sa'yo at ikaw binigay mo yung pera, ang magiging penalty laban doon sa offender is 1 degree lower than homicide, sabihin natin. So ano po ang penalty for homicide? Reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years of imprisonment. Ano po ngayon na magiging kulong noong pong nanakot sa atin? Prison mayor naman po ang tawag dito. 6 years and 1 day to 12 years of imprisonment. So sabihin natin, tinakot kayo, magbayad ka na. Sabi ko, kundi papatayin kita. Nagbayad ka naman ngayon. Nako, meron pong balik yan. Merong karma yan. Ang karma niyan, 6 years and 1 day to 12 years of imprisonment po yan. Ngayon, attorney, paano kung di ako nagbayad? Tinakot ako. Hindi naman ako nagbayad. Wala kasi akong pambayad. Ano po ang magiging penalty dito? Again, grave threats po ito. Pero 2 degrees lower ang penalty. So ano po ibig sabihin yan? Prison correctional naman po ang tawag dito. 6 months and 1 day to 6 years of imprisonment po ito. So mahaba pa rin ang magiging posibleng kulong noong pong nanakot sa atin. So i-recap po natin lahat. Kung tinakot kayo nung nagpautang sa inyo, aba meron po tayong remedies dito. Ang remedy natin, isumbong natin sa pulisyan. File natin ang kaso o mag-file tayo ng kaso sa piskal. Kasi po, hindi tama na tinatakot tayo, napapatayin tayo dahil lang sa pera. Hindi po dapat ganyan. Pag tinakot tayo, sige, singilin mo yung utang ko, di ba? Kunin mo lahat ang meron sa akin. Pero ang balik po dyan, ang karma dyan, po pwede pong makulong yung pong lender natin, no? Usapang pera lang, ngayon nagkaroon na ng kulungan na issue. Yan po ang advice ko sa inyo. Sana po naintindihan, sana malinaw at magkita-kita po tayo sa susunod na video natin. Salamat po.